Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inihahanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang maharaw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras din iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapahayag ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Masayang kapiyastahan po sa ating lahat. Dahil po fiesta, ang daming tao po ngayon na nagsisimba. Pero hinihingi ko po, dahil fiesta, bawal po mainit ang ulo. Alam natin na maliit lang po yung ating simbahan. At ang ating mga volunteers ay alam nila kung puno na o pwede pang papasukan yung simbahan. Okay, so bawal po mainit yung ating mga ulo. Sapagkat yung ating mga volunteers, alam nyo po, hindi po natin sila alipin. Mga naglilingkod po sila para sa atin. Kaya sa kapiyastahan po ng pagdadala kay Jesus doon sa templo, nais ko pong ipahayag o ibahagi sa inyo ang 3 puntos po. Una, yung pagtalima o ang pagsunod ng mag-asawang Maria at Jose sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, na ang mga saksi sa katuparan ng pangako ng Diyos. At pangatlo, si Jesus bilang tanglaw ng mundo. Una po ay ang pagtalima o pagsunod ng mag-asawang Maria at Jose sa kautusan.
Narinig natin una sa ikalawang pagbasa na si Jesus ay naging tunay na tao. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, ang sabi po dito ay, yamang ang mga anak na tinuring ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Pakitingnan nga po yung katabi. May laman po ba at dugo yan? Okay? Yung iba, hindi lang laman at dugo, ano? Medyo may taba-taba pa ng konti. Okay? So, sapagkat sa katunayan, okay, ang si Jesus ay tunay na tao. Siya ay bumaba at naging taong tulad natin. Bakit kaya na po? Noong 1999, may famous na isang movie na ang bida ay si Robin Williams. No? Naalala niyo po? Bicentennial Man. Okay? Dahil siya ay isang android at nagkamali yung tawag yung bunsong anak. Instead na android ay Andrew ang tawag sa kanya. So siya ay naging matalino, extraordinary robot si Andrew at marami siyang natutunan sa pamilya. Kaya kinonsider nga siya membro ng isang pamilya. Pero kaya tinanong niya minsan yung kanyang house appliance nga po pala siya. Tinanong niya yung kanyang amo, okay? Na yung tungkol sa pagiging isang tao. At dahil doon dahil marami siyang natutunan, sabi niya gusto kong maging isang tao. Tinanong siya minsan, bakit? Because I want to love and be loved. Tingnan nga yung mga mukha na katabi niya. In love ba yan? O nagmamahal? Okay? And I want to cry when I am sad. Okay? Minsan ay nagpetition siya sa World Congress para i-declare siya as a human person. Ang first petition niya ay declined. Sapagkat you are a robot and you will live forever pag maayos lang yung inyong battery. Okay? You are an immortal robot. Kaya gumawa siya ng paraan. Okay? Mga puso, prosthetics. Ito ay science fiction, ano po? At kung ano-ano pa man para magiging tao siya. Because, sabi niya, because human persons die with dignity. So, I want to die with dignity. Tapos na po yung kwento. Okay? Ang si Jesus ay pumasok bilang isang tao at sinunod ng mga magulang niya ang kautusan ng Panginoon. Yung mga mag-asawa, sabi nila, hindi tulad ni Jose at Maria, nakakalimutan nila ang pagtalima doon sa kautusan ng Diyos. Sapagkat sabi nila, sa umpisa, pag girlfriend sa boyfriend, yung boyfriend, pag nandyan yung number, ang sasabihin niya doon, ilalagay niya pag-register, my life. Diba, pag tumawag yung girlfriend, siyempre, sasagutin niya, my life eh. Diba, buhay ko. Okay, pagkatapos, pag nakasal na sila, ay ang ipapalitan niya ang my life magiging my wife. Okay, pag tumawag, uy, asawa ko, sasagutin ko. Pag habang tumatagal nga po, nakikita niya yung katunayang ugali, medyo mabigat. O, sabi nila mabigat, sabi niya. Kaya pinapalitan daw po yun. Anong palit? My cross. My cross na daw. Ano sa palagay ninyo? Ano naka-register dyan sa inyong phone? Okay? Pagkatapos ng mahabang palang 10 years, sabi nila, pinapalitan din ulit yun. Okay? Ang nilalagay doon ay wrong number. Okay. Si Maria at si Jose ay tumupad po sa kautusan. Tumalima po sila. Wala pong special treatment sa kanila. Dinala nila sapagkat ayon sa turo ng mga Hudyo, ang isang babaeng nanganak, ang isang nanay, ay hindi po siya malinis. Marumi po siya for 7 days. At for 33 days, kailangan ng ritual of purity. Po, kaya 40 days. Mula Pasko, ngayong araw na ito ay 40th day. Kaya nung una, ang tawag dito, ang Feast of the Purification of the Blessed Mother. Okay? Pero pangalawa, dahil nga sa pag-aalay ni tawag dito, maliban sa pag-alay ng bato-bato at inakay na kalapati,
ang utos ay mag-aalay ng 5 shekels. Alam niyo po ba yung shekels? Okay? Sabi na yung mag-asawa, sabi niya, maghihiwalay na po kami, Father. Bakit? Nasa shekels na po ako eh. Okay? Hindi po yun, yung pera po ng mga Israelita. Okay? Sapagkat, tulad ng pag-redeem sa firstborn son, sapagkat yung nangyari ng 10th plague, ay ito yung ritual para i-redeem ang firstborn son. Kaya aalay ang panganay na anak na lalaki. Kaya, ang tawag dito ay presentation. Kaya yun ang fiesta po natin ngayon. Ang pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Kaya ang mag-asawa, si Jesus bilang isang tao, ay dumaan sa ritual na ito. Walang special treatment. Okay? Ang pangalawa po ay ang mga saksi ng katuparan ng pangako ng Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa mula kay Propeta Malakias sa pagdadala ng Mesiyas. At ngayon, sa ating Ebanghelyo, si Simeon at si Ana. Okay? Ang kay Simeon ay sabi niya, ang nireveal sa kanya ay hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makita ang tagapagligtas ng Israel. Nung dinala si Jesus, ito yung kanyang sinabi, Panginoon, pwede na po, kunin niyo na po ako. Ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang pagliligtas. Okay? Liwanag itong tatanglaw sa hintil at magbibigay karangalan sa inyong bayan Israel. Kaya si Simeon at si Ana ang mga saksi ng katuparan ng pangako ng Diyos na ang sanggol na ito ay ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng Israel. Sa linya ni Simeon, naliwanag si Jesus, kaya sa ating tradisyon ay binabasbasan natin ang mga kandila sapagkat si Jesus ang liwanag ng mundo. Ngayon, bilang tagasunod, ano po yung ang hamon sa atin simula sa araw na ito? Na po, na tayo din daw bilang tagasunod ni Jesus na liwanag ng mundo ay magdadala ng liwanag sa mga naditimlan. Amen? Magsitayo po sila. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya.